Jazz, can you hear us? Ayan na. Yes, Joby. Sorry, medyo malakas lang yung ulan. Oo. At makikita naman natin na umaraw, umulan, patuloy pa rin ang kilos protesta nga ng mga INC dito sa White Plains at dito na rin tayo sa People Power Monument sa bandang kanto. Sa ngayon, Joby, Chiki Jose, nakatanggap tayo ng impormasyon na pinaprubahan na yung isasagawang rally bukas. Ayon yan sa Quezon City Government, nakuha natin yung kopya ng kanilang official na permit. Nakasaad dito na meron silang, pwede silang magsagawa ng kanilang rally bukas sa peaceful rally around 8 a.m. hanggang 8 p.m. yung kanilang permit, July 1, 2026. And they are expecting an estimated number of participants na nasa 100,000 katao. At sa ngayon, that's with this permit and expect natin na magpapatuloy ito hanggang bukas. Sa mga susunod na araw, hindi pa natin alam, Joey and Chiki, kung it will continue until July 2 and onwards. Pero itong permit natin is for July 1 lamang. At actually, medyo na-presume na rin natin yan dahil makikita natin, meron na ding mga porta potties na naka-set up sa paligid. And even though marami yung, malakas yung ulan, may maraming mga nakahiga. Maraming nag-set up ng kanilang mga higaan at puno na ng mga payong. Although ongoing pa rin yung ating program at patuloy lamang yan na umaraw, umulan, magpapatuloy nga itong kanilang kilos protesta dito. Joey, Okay. So that's important na malaman na meron na silang permit tomorrow from 8 a.m. to 8 p.m. Ibig sabihin lang nun, magiging mas maayos na. Hindi kailangan mag-spill over sa EDSA mismo, dyan lang sa contained area. So hindi masyado madi-disrupt yung flow ng traffic dyan sa EDSA mismo, no? Jazz. Pero sa ngayon, naka-overflow pa ba sila sa EDSA? Ang alam ko parang bukas na yung 2 lanes for the traffic. Yes, Joey, Chiki. Actually, kanina binaybay natin itong, pakita ko lang, no? Binaybay natin yung kalsada na yan. Mula dito sa People Power Monument hanggang papunta doon sa Camp Aguinaldo. So, sinubukan nating baybayin yan. At nakita natin na open nga, operational yung busway. At may isa pang lane dito sa northbound na nakabukas din. Matuloy nga yung daloy ng trapiko. Sa huling update ng MMDA, light to moderate yung traffic. Pero tinitignan natin na since nga bukas na itong isang lane na ito at yung busway, nakakadaan naman yung mga motorista. Pero pag dinaanan natin, hindi ko lang nabilang kung ilang lanes yung sakop dahil yung ibang lanes dyan, may parking ng mga buses, parking ng mga vans na ginamit, and even itong nakikita nyo mga blue na buses dito na tourist buses, nakaharang din yan sa 2 to 3 lanes dito Sa EDSA. ng EDSA. So, we're not sure tomorrow kung this will be the same setup, no? Pero kasama doon sa terms, doon sa kanilang isasagawang rally bukas ay dapat hindi nga mag-exceed sa 100,000 yung kalang participants. Mag-assemble sila dito sa White Plains at both sides of White Plains yung kanilang drop-off. All parked vehicles should be removed at the EDSA and White Plains Avenue. So, we should, titignan natin kung mapapractice ba ito bukas. Pero dito sa na-approve na kanilang ito permit is dapat nga maalis itong mga sasakyan sa EDSA and sa White Plains. So, aabangan natin yung bukas kung this will be the same setup o mababawasan na and mas marami na bang makakadaan ng motorista bukas. Kumbaga yung usual gawe kapag may rally dyan na wala talagang vehicle na nakapark dyan sa paligid. Kundi talagang rallies lang o yung mga protesters. Tapos Jazz, so tomorrow very clear na meron silang permit for 8 a.m. to 8 p.m. na peaceful rally na hindi mag-exceed o hindi lalampas sa 100,000 participants kung if I remember it correctly. Pero today, wala silang permit sa ngayon. Pero pinapayagan sila and mukhang hindi natin alam kung hanggang anong oras itong rally magtatagal today. Meron ka bang impormasyon na nakuha kung bakit pinayagang patuloy pa rin yung rally? Chiki, sa ngayon hindi pa natin ma-confirm kung ano ba yung kanilang panig dyan, kung bakit pinahintulutan itong kanilang pag-rally. Ngunit sa panig ng PNP, ang kanyang official statement sa kanina, ay nirerespeto daw ng Philippine National Police ang constitutional right nga ng bawat Pilipino sa peaceful assembly
Sa ngayon, I think if tayo in dialogue with the rally organizers and will exhaust all peaceful and lawful means to encourage the voluntary and orderly dispersal of the crowd. So kung pagbabasihan natin itong pahayag ng Philippine National Police, they're expecting a voluntary and peaceful dispersal at maximum tolerance pa rin daw until now. And sa ngayon, ito pa lang yung kanilang naibibigay na pahayag sa atin, but we are yet to receive a confirmation kung bakit nga ito pinayagan. Ang alam lamang natin so far, ang pahayag ng PNP at ilan pa mga ahensya ay right ng mga grupo at ng bawat Pilipino raw na ipahayag yung kanilang pananaw. At yun ang nakikita natin ngayon, pero silang ipinaglalaban. But tignan natin bukas, Jovi and Chiki, no? Kung same situation ba ang asahan natin bukas. But we're expecting that's more organized dahil nga may permit na and meron na rin mga terms to conduct their rally tomorrow. Oo nga pala, Jazz. Since hindi natin alam kung hanggang anong oras sila dyan, baka meron ka mga nakausap dyan, nga mga nag-attend sa rally, baka meron silang naibahagi sa'yo, o baka if there's anything na sa tingin mo ay dapat i-share dito sa atin, mga impormasyon mula sa mga rallyista. Chiki, unfortunately, for transparency lamang din, we tried talking with the rallyists at hindi tayo binigyan ng pagkakataon na maglalay makausap. Talagang sa kanilang sinasabi sa atin ay bawal daw silang magbigay ng pahayag. Ngunit nakapanim natin kanina si dating Congressman Mike Defensor. Siya isa sa mga nakausap natin na nag-participate din dito sa rally. At ayon nga sa kanya ay nakikisa siya dito dahil niya he is one with kung ano man yung pinaglalaban nga ng Iglesia ng Cristo. Katulad ng ikinagulat nga doon nila yung announcement ng plunder charges na isasamba ng ombudsman sa kanya at ni Senator Marcoleta, and he also said something about yung kanilang pag-oppose doon sa pagiging state witness daw ni DPWH Secretary Manny Bonoan dahil lang ang kanyang pagkakasabi ay hindi parang imposible daw ito dahil siya nga daw ang sekretary ng departamento at siya daw ang dapat na mas nakakaalam nga ng mga nangyayaring korupsyon sa loob ng departamento. Sa ngayon, ito yung nakita nating pahayag mula sa kanya, ngunit patuloy yung kanyang panig in line with sa pinaglalaban din ng INC. Ang kanilang pinaglalaban habang nandito ay lumaban sa korupsyon, ipaglaban ng tama, at ikulong daw ang ipakulong. Hindi daw dapat baluktutin ang batas. Ngunit sa ngayon, ito pa lamang ang ating nakuhang panayam at ang mga rallyista, ay yun nga, nag-refuse silang magbigay ng kanilang pahayag. Pero susubukan pa rin natin na may makausap sa kanila. Ngunit sa ngayon, Chiki and Jovi, ay wala pa nga tayong nakukuhang pahayag mula sa kanila. Okay, maraming salamat sa mga updates. Jazz Paredes, mobile journalist, live po yan mula sa bandang White Plains, dyan sa EDSA.